puntahan ho natin ito. Recap lang ho tayo kay Bato de la Rosa, mga kababayan, no? Hanggang ngayon ho, ang sinasabi ng mga DDS, hindi totoo, walang warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Ito naman pong si Ombudsman, Boying Remulla, pinagdiinan pa. Meron akong kopya niyan. Nasaan? Nasa cellphone ko. Di ba? Kasi sinasabi ng mga DDS, fake news. Yang si Boying Remulla, wala naman. Yan na naman kayo. Kung dati, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nung inaaresto, nag-iiyakan kayo. Ano sinabi nyo nung una? Ang paulit-ulit kayo nang sabi nung una na, wala, si Mark Ramos puro salita lang, hindi naman aaresto yan. Wala naman talagang warrant of arrest. Nung inaresto na, nagngal-ngal lang kayo, nag-iyakan kayo. O eto, si Boying Remulla mismo ang nagsabi, may warrant of arrest si Bato de la Rosa. No? Dahil nga sinabi nung ICC, wala kaming makukumpirma na may warrant of arrest si Bato de la Rosa, hindi nyo naman na-gets. Syempre, aaminin ba ng ICC yon? Tapos ano gagawin? Magtatago, mamumundok si Batorni. Pupunta sa bundok, magpapatay ng cellphone na naman. 'Di ba? Sabi, ang ganda ng ngiti ni Ombudsman pagkasabi. Correct. Isa ho sa iniisip ko kung bakit po sinabi ni Ombudsman Remulla na-excite ho. Na-excite habang ini-interview doon sa isang programa. Biruin mo ba naman? Ang tagal nang naghihintay po nung mga kapamilya ng biktima di umano nung crimes against humanity nila. Tapos ito ngayon lang po. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ngayong Martes, November 11, na mayroon siyang kopya sa kanyang cellphone ng arrest warrant laban kay Bato de la Rosa. O sino po ang naniniwala kay Boying Remulla na talagang meron siyang hawak at talagang merong warrant of arrest na si Bato de la Rosa? Kung kayo ho ay naniniwala, press 1. Kung kayo po ay hindi naniniwala, press 2. Ako ho, alam niyo nasagot ko dyan. Nung unang narinig ko pa lang po kay Boying Remulla na may warrant of arrest, hindi na po ako nagdalawang isip na hindi paniwalaan. Di ba, Alicia Duran? Ako, naniniwala po ako, yung ombudsman na yan, si Remulla, hindi po magpapahayag ng ganon kung wala siyang hawak na ebidensya at walang katotohanan yung kanyang sasabihin. I'll pretend na hindi ako naniniwala. Ikaw talaga, Ma'am Aba. Press 1. 1 lahat eh. Di ba? Ewan ko, itong mga DDS, sasabihin nila, wala, fake news. Tapos kapag nalabasan ng warrant of arrest, tapos nadala si Bato de la Rosa, mag-iiyakan naman. Legit yan, Boss Mark. Ay, Boss Mike, no joke, no joke. Sabi ni Alicia Duran, hoy, suportahan nyo yung channel ni Boss Mike, Nasa China lang yun, kaya hindi nakakapag-vlog. Ngunit nilinaw niya na unofficial copy ito dahil daraan pa umano ito sa proper channel upang maipatupad. Ito ay kasunod ng anunsyo ni Remulla sa kanilang programa na Executive Session DZRH nitong Sabado, Nobyembre 8, na mayroon ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay De La Rosa. Alam niyo po, yung sinasabi ni dating Senador Trillanes na arestuhan, naniniwala ho ako doon. Bakit? Yung palang pong sinabi na si dating Pangulong Duterte aarestuhin, siya yung unang-una o first batch ng aarestuhin. Nangyari ho. Di ba, mga kababayan? Nangyari ho. Tapos ito, second batch na ho. Sa ngalan ni Batorni, sa ngalan po ni Bato de la Rosa, mukhang magkakatotoo na din po yung second batch naman ho. Sa China pala, akala ko sa Japan. Ay, nasa ba sila? Sorry naman. Hindi ko sigurado kung nasa Japan ba sila o kung nasa China sila. Madalas madalas sila magkakasama, Nakakapangibang bansa, tayo hindi. Hanggang dito na lang ho, mga kababayan. Tuloy. Ano ang tingin ninyo naman? Sir Mark, ba't ang tahimik ata ngayon ni Sentry? Siguro iniisip ni Sentry, Ma'am Rowena Sanchez, siguro iniisip niya, ayos na, ICC na ang bahala dyan. Tsaka siguro,
inaasikaso niya yung kaso niya pagkarami-rami pong ano, papeles na dinala, doon sa ombudsman nung kinasuhan niya si Bongo. O siguro yun din po ang iniisip niya, inaasikaso niya yung kaso niya kay, Bato de la Rosa, kay ano, kay Bongo, 'di ba? Tsaka bakit tahimik si Sentry dito po sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa? Siguro alam niya na talaga. Kasi siya naman ang nagsasabi, Bato de la Rosa baka December, Bongo baka January. Malapit-lapit na din po 'yan. Pero minsan hindi ho ako naniniwala diyan sa petsa na 'yan ni Trillanes. Bakit po? Siyempre siya gustong-gusto niyang maaresto si Bato de la Rosa at itong mga kasapakat, 'di ba? Ikaw ba naman aarestuhin yung gusto mong maaresto yung tao na yon, ikaw ba naman sasabihin mo yung mismong araw kung kailan siya aarestuhin? Siyempre hindi ho, mga kababayan, 'di ba? Kasi sa pagkatao ni Bato, mahilig pong mamundok. Mahilig pong mamundok, 'di ba? Pero mga DDS dapat hindi kayo nalulungkot. Kung sakali na si Bato de la Rosa ay mapasakamay na ng ICC, hindi dapat kayo nalulungkot. Alam niyo kung bakit, mga DDS? Kasi, masasamahan na ang dating Pangulong Duterte. Hindi na siya mag-iisa doon. 'Di ba? Magkakaroon na siya ng kasama. At take note, ito ang sabihin niyo mga DDS kay Bato de la Rosa. Ang sabihin niyo kay Tobats is, Bato, pakidalan mo naman ng pangganchilyo ang dating Pangulo. No? Pakidalan mo naman na mapaglilibangan ang dating Pangulong Duterte. At ito pa, Bato, wag mong kakalimutan, magbaon ka din ng napakaraming butong pakwan. Butong pakwan, butong kalabasa, ay nakakalibang ho yun. 'Di ba? Nakakalibang ho yun. Mga kababayan, biruin mo naggaganchilyo ka o kung ano man yung ginagawa nila, nagkukwentuhan. Habang nagkukwentuhan po, kinakagat mo yung butong pakwan o tapos subuan pa kayo ni dating Pangulong Duterte sa loob. Pwede. 'Di ba? Tapos bandang January naman, alaga, dadating naman si Bongo. 'Di ba? Magkakasama kayo. Samantalang si Kibuloy walang kasama. Sabi ni Merjo, no, para sa lamay naman yun, boss. Hindi. Yung butong pakwan, pang ano naman yun 'di ba? Panlibang yun. Panglibang naman yun. Pwede, okay. Eto, sige, para naman hindi nyo sinasabi na panlamay. Libang na lang. Ito di ba sa Tong Eats, 3 ang nagtotong eats. Habang chumichicha sila nung biskwit na may pa-flower, may pa-bilog, may pa-square, tapos meron silang kape, tapos meron silang butong pakwan. Habang nagkukwentuhan sila, nagbubutong pakwan sila, nagbabara sila, nagtotong eats naman sila. Walang iwanan, Boss Mark, sabi ni Marie Crispan. Uy, walang mamamatay. Kinukwento ko lang sa inyo kung ano yung pwede nilang pagkalibangan doon sa loob ng ICC. Yun lang. No, kayo naman. Para namang may mamamatay sa inyo. Sa mga DDS. Sa mga DDS, kunyari, 3 na. Diba? Siyempre, 3 na ho yan. Si Bato, si Bongo, at si dating Pangulong Duterte. Doon sa laging tumatambay. Diyan sa labas. Gusto nyo, mapalaya sila. Simple lang ang gagawin ninyo. Ipagdasal nyo.